Nakakapanibago. Good morning po sa atin lahat, mga kapatid. It's good to be back sa loob po ng 3 linggo na walay sa inyo. At konting report po sa ating pong misyon. Sa loob po ng 3 linggo, tayo po ay nakapangaral ng 35 times. At iba't ibang mga bahay po sa mga Bible study, mga bago pong mga nag-invite na makarinig ng salita ng Panginoon. At galak na galak kami sapagkat nakita namin sa Kabisayaan, medyo anihan na talaga. At marami na po ang mga nalaglag at mga nabulok na at mahirap ng pulutin. Gayunpaman, yung amin pong, yung biyanan ko po, mother ni Mama na nabalita sa inyo, na siya po ay talagang kala ko tapos na kaya na-extend yung aming pag-stay dahil mahina siya, hindi na kumakain, nakangangan na lang at may mga bed sores na siya. Ngunit sa biyaya ng Panginoon, dinagdagan ng kanyang buhay, pinalakas siya. Sa loob ng 1 linggo namin pag-stay, pinalakas siya. Ngayon nakakaupo na siya. May picture po na pinaupo siya ng kapatid ni Mama at ng kanyang asawa. Salamat po sa Panginoon. Tayo po ngayon ay magpapatuloy sa ating pong pag-aaral at ito po ay ibabatay natin sa ating pong pinanghawakang doctrine. Ito po ang pinanghawakan ng Reformed Baptist Church, ang 1689. Tayo po ngayon ay magbasa nitong pang-apat pong lessons bago tayo mag-pray. Tatlong lang po ito, 3 paragraph lang po, babasahin ko lang. Ganito po magkakasabi sa Tagalog, bagamat may English po rito, Tagalog po ang babasahin ko. Nang pasimula ay nalugod ang Diyos, Ama, Anak at Banal na Espiritu, nalikhain ng sanlibutan sa lahat ng bagay na nandoon sa loob ng 6 na araw. Ang lahat ay pawang napakabuti. Sa ganitong paraan ay niluwalhati ng Diyos ang kanyang walang hanggang kapangyarihan, kabutihan at karunungan. Pangalawang paragraph, ang lahat ng nilalang ay ginawa ng Diyos. Ang panghuli na nilikha ay ang lalaki at babae na binigyan ng kapamahalaan sa lahat ng ibang nilikha sa ibabaw ng lupa. Ang Diyos ay nagbigay sa lalaki at babae ng kakayahang mga tuwiran at walang kamatayang kaluluwa. Ang kanyang buong pagkatao ay inakma sa isang buhay na may pagkasundo sa Diyos. Sila ay nilikha ayon sa kanyang wangis na nagtataglay ng kaalaman, katwiran at tunay na kabanalan. Ang banal na utos ng Diyos ay isinulat sa kanilang mga puso at mayroon silang kakayahang sundin ang mga ito ng lubusan. Gayunman, dahil sila ay binigyan ng layang gamitin ng kanilang kalooban, maaari silang magkasala. Ang kautusan ng Diyos ay nasulat sa mga puso ni na Adan at Eva. Ngunit, pinagbawalan silang kumain ng bunga ng puno ng pagkakilala ng mabuti at masama. Ang kanilang kalagayan at pakikisama sa Diyos ay nababatay sa kanilang ganap na pagsunod sa kalooban ng Diyos, gayon din ang pagpapatuloy ng kanilang pamamahala sa lahat ng nilikha. Ito po yung Kabanatang 4, the creation of God, ang creation. Tayo po yung manalangin. Panginoon, nagpapasalamat kami sa umagang ito sapagkat muli bubuksan po ninyo bubuksan namin ang banal na kasulatan at dalangin namin buksan nyo rin po ang aming mga puso. Hindi po sapat na kami po magkaroon lamang ng intelektual na kaalaman, kakayanan, ganap naming hinihiling sa inyo ang espiritual na kaalaman sapagkat ang salita ninyo ay espiritual at yung maunawaan lamang sa pamaraang espiritual. Kaya salamat po Panginoon sa pag-aaral na ito at nawa handa nyo po ang aming mga puso sa pagkilala at pagtanggap sa pang-apat na doktrina na aming pong pinangahawakan tungkol po sa creation. Itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. So tayo po ay naririto sa haligi ng katotohanan na ating pong pinangahawakan. Binuo ang ating pananampalatayang ito, Confession of Faith, sa loob po ng 1,364 years. Sa 6 na council, 6 na konseho, at ito'y kanilang pinagbuhusan ng buhay, panahon, dugo ng kanilang mga sarili, pinaglalaban
kung ano po ang totoong sinasabi at katuruan ng banal na kasulatan. Ginawa itong sistematiko from Old Testament to New Testament at hindi sila nagkaroon ng anumang pagkalihis doon. So nakita natin sa ating pag-aaral na talakay natin the doctrine of the Scripture, ang banal na kasulatan. Ikalawa, ang doktrina ng banal ng Diyos at ng banal na Trinity o Trinidad. Pang-apat ay ating pong tinalakay ang doktrina ng God's decree o pagtatakda ng Diyos at ngayon ay ang paglikha ng Diyos. Now, doctrine of creation ay hindi po ito relics, no? Hindi ito mga pira-pirasong pinaniniwalaan ng mga tao noon sa kanilang old belief na siyang dahilan na kanila itong tinuturing na banal, sinasamba, mga relics ng tao, lugar, o anumang bagay na labis nilang pinahalagahan na parabang ito ay Diyos na para sa kanila. Kundi ito ang pinakasentro, doctrine of creation, ang pinakasentro ng ating kaunawaan tungkol sa Diyos, tungkol sa mundo, at maging sa paghahatol o paghuhukom na darating. Kung Diyos ang gumawa ng mundo at lahat ng naririto na lahat ng bagay, tayo man na mga tao hindi umiral na putok sa buho o hindi tayo nag-exist sa ating sarili lamang o aksidente. Kaya mayroon tayong direksyon sa buhay, mayroon tayong layunin sa buhay, mayroon tayong desisyon at ganap na patutunguhan sa buhay, at ito po ay ang doctrine of creation. Simulan natin sa pag-aaral ang paglilikha ng mundo. Now, ayon dito sa ating pong 1689, ito po ay hindi po inspired ang 1689, gawa lamang ng tao, ngunit ang nilalaman nito sistematikong galing sa lahat sa banal na kasulatan na kanilang pinag-aaralan, pinagbuwisan ng buhay, panahon at dugo. Kaya nga po, ito po ay piling-pili at hindi natin maaring baguhin o may pagbabago man, ngunit hindi natin pwedeng tanggihan. Okay? Ganito po ang sabi sa paragraph 1. Nang pasimula ay nalugod ang Diyos. Sinong Diyos? Ama, Anak, at Banal na Espiritu na likhain ng sanlibutan at lahat ng mga bagay na nandoon sa loob ng 6 na araw. Ang lahat ay pawang napakabuti. Sa ganitong paraan ay niluwalhati ng Diyos ang kanyang walang hanggang kapangyarihan, kabutihan at karunungan. Na isa-isahin natin mga kapatid. Una, tingnan natin ang source of creation. Saan ba nagmula ito? Alam natin sa Diyos. Ngunit, saan sa Diyos? Tanging, ang sabi po sa ating paragraph 1, tanging sa kaluguran lamang ng Diyos. Walang nagdikta, walang nagutos, walang sinusunod, kundi tanging sa kanyang kaluguran, sa kanyang sariling kaluguran. Ito ang bukal ng lahat, ang kaluguran ng Panginoon. Nabasahin natin Ephesians chapter 1, verse 5, verse 9 and 11, ganito po ang pagkakasabi, sangayon po sa inyong outline, ganito po. Tayo'y itinalaga sa pagkukupkup upang maging kanyang mga anak sa pamamagitan ni Jesucristo ayon sa kabutihan ng kanyang kalooban. Ayon sa kabutihan ng kanyang kalooban, even our election. No? Ang ating election, ito'y ayon sa kabutihan ng kanyang kalooban. Verse 9, na ipinaalam niya sa atin ang hiwaga ng kanyang kalooban ayon sa mabuting layunin ng kanyang itinakda kay Kristo. Lahat po ng nakasaad sa gospel, ito yung hiwaga ng kanyang kalooban, the gospel, okay? Na kanyang ipinahayag ayon sa mabuting layunin ng kanyang itinakda kay Kristo. Verse 11, sa kanya'y tumanggap din tayo ng isang mana na itinalaga ng una pa ayon sa layunin niya na gumawa ng lahat ng mga bagay ayon sa kanyang pasya at kalooban. So lahat po na nangyari, lahat po ng nilikha o paglilikha, ito'y batay po sa kanyang sariling kalooban. Sariling kalooban. Hindi po kung kanino-kanino. So sino pong author ng creation? Of course, the triune God. Ang Diyos mismo. At ang Diyos ay ang Ama, Anak, at Espiritu, 3 persona sa isang Diyos.
So tanging sa kaluguran ng Diyos lamang sa pamamagitan ng gawa ng Ama at ng Anak. Now, let's read John 1, verse 1 to 3 and Hebrews 1, 2. Ganito po ang John 1, 1. Sa simula ay kasama na siya ng Diyos. No? Sa simula, ang salita daw ay kasama na ng Diyos. Lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya at kung wala siya ay hindi nagawa ang anumang bagay na ginawa. So, sa John, 1 John chapter 1 John chapter 1 verse 2 to 3, sa simula ay kasama na siya ng Diyos, lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya at kung wala siya ay hindi nagawa ang anumang bagay na ginawa. Ito po referred doon sa John chapter 1 verse 1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. In the beginning, the Word was with the Father, God. Para po saan? Verse 3, to create. Para likhain ang lahat ng bagay. Kaya dito po sa 1 John 1:9, verse 2 to 3, ganun din po nagawa ang anumang bagay na ginawa sa pamamagitan ng Ama at ang Anak, the Father and the Word. Then Hebrews chapter 1 verse 2, subalit sa mga huling araw na ito, nagsalita siya sa atin sa pamamagitan ng Anak, nagsalita raw ang Ama sa pamamagitan ng Anak, na kanyang itinalagang tagapagmana ng lahat ng mga bagay na sa pamamagitan din niya ginawa ang sanlibutan. Now, sa pamamagitan din ng Anak, the Word, ginawa ang sanlibutan. Genesis chapter 1 verse 1, in the beginning, God, and He created, and He spoke, nagsalita, the Word, and nag-exist po ang bagay, lahat ng bagay. So, ito po ay, ang creation po, gawa ng Ama at ng Anak at the same time. Okay? So, hindi sila magkahiwalay. At pangatlo ay ang Espiritu Santo. Now, ano pong ginawa ng Espiritu Santo? Sa Genesis chapter 1, ang sabi po ron, lahat po ng bagay ay madilim. Pero, ito po ay nilulukuban ng banal na Espiritu at nasiayos ang lahat ng bagay. Pero sa Job chapter 23, chapter 26, basahin po natin. Job chapter 26, verse 13. Ganito po ang pagkakasabi. Sa pamamagitan ng kanyang espiritu, gumanda ang kalangitan, ang tumatakas na ahas ay sinaksak ng kanyang kamay. Now, basahin natin sa English, mga kapatid. Ano? Ang sabi po sa NASB, by His breath, ruach, yung pong Hebrew niyan, breath, yun po ay tumutukoy sa Espiritu. By His breath, by His Spirit, the heavens are cleared. His hand has pierced the fleeing serpent. Yung pong salita diyang are cleared, sa ibang salin po yan, ay ganito po sa isang salin. Sorry. 13, sa ibang salin. By His Spirit, He has made the heavens beautiful. Beautiful. His hand pierced the fleeing serpent. Now, ang nag-create po ng world is the Father and Son, pero ito ay madilim. Ito'y pinaligiran, nag-hover po ang Holy Spirit sa ibabaw nito dahil ito'y madilim. At ang sabi po sa ating teksto rito sa Job 26:13, by His Spirit, He has made the heavens beautiful. Kaya yung pong ginawa ng Ama at ng Anak, pinaganda po ng banal na Espiritu, ng God the Spirit. Kaya mayroon pong color, mga tanim, bulaklak, yan po napakaganda. The same with our salvation. The same with the creation. Ang creation po, triune God. Sa ating salvation din, God the Father who loves us from the beginning, and Christ died for us, and the Holy Spirit applied that love and the death of Christ para tayo ay isilang na muli, and it was very good, beautiful. Kaya ang banal na Espiritu ang nagpapaganda po ng buhay natin dahil sa pag-ibig ng Ama at sakripisyo ni Christ. So, the same din sa
ating pong salvation, kung paanong ganon sa creation. So ang author po ng creation is God, the triune God. The author of new creation is the triune God. Yun din. Kung paano nilikha ng Diyos ang mundo, ganon din ang pagkakalikha sa atin bilang mga bagong tao. Ezekiel chapter 36 verse 26 to 27. And God, no? And God put us a new heart and new spirit. Inalis niya ang ating batong puso, pinalitan ng malambot na puso at nilagyan ng kanyang espiritu ang ating buhay. At tayo binigyan ng kakayanang kumilos sa ating pamumuhay bilang bagong buhay. Galatians chapter 4 verse 6, because we are children, God sent forth the Spirit of His Son to live in our hearts. And that is Jesus Christ. That's why we have that authority to call God Abba, Father. Not all everybody can call God Abba, but they can call Father, pero hindi po sila totoong anak. Yun lamang mayroon pong pinanahanan ng espiritu ng kanyang anak. So, the source of creation, ayon sa kanyang kaluguran, the author of creation, the triune God. Then, the purpose of creation. Ano bang purpose ng creation? Well, para po sa ating paragraph 1 ng 1689, ito ay para sa kapahayagan ng kanyang katangian, ng kanyang attributes. Nahayag ang kanyang attribute sa lahat ng bahagi ng ating buhay, sa lahat ng bahagi po ng mundo. At ito'y para sa kanyang sariling glory lamang. Romans 1:18 to 20, ganito po ang pagkakasabi. Sapagkat ang puot ng Diyos ay nahahayag mula sa langit laban sa lahat ng kalikuan at kasamaan ng mga tao. Excuse me. Na sa pamamagitan ng kanilang kasamaan, pinigil ang katotohanan. Ito yung sinabi sa Romans chapter 1 verse 8, ang puot daw ng Diyos ay naririto sa ating mundo dahil ang kapahayagan ng Diyos ay sinisikil ng mga tao. Pinipilit na hindi kilalanin. Dinadaganan nila ng kanilang kalikuan. Pinipigil ang katotohanan. 19, sapagat ang maaring malaman tungkol sa Diyos ay hayag sa kanila. Yamang ito'y ipinahayag ng Diyos sa kanila. Yung kaalaman tungkol sa Diyos, ipinahayag ng Diyos, pero pinipigil. Saan ang paraan, mga kapatid? Nagpapakilala ang Panginoon through creation. The heavens declares the glory of God. Nagpapakilala ang Diyos sa magitan ng ating conscience. Mayroong Diyos. At nagpapahayag ang Diyos sa salita ng Panginoon, pero pinipigil pa rin ng mga taong ito. Kaya sa 20, mula pa nang likhain ang sanlibutan, ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos, bagaman hindi nakikita, ay naunawaan at nakikita sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang ginawa upang wala silang maidadahilan. So, ang totoo niyan, kaya po ang may creation para ihayag ng Diyos ang kanyang katangian sa lahat ng bagay. Makikita natin ang Diyos. Maririnig natin ang Diyos na walang tinig, pero ito ay lumalaganap sa buong daigdig na mayroong Diyos na lumikha ng lahat ng bagay. Huwag kalimutan natin mga kapatid that the doctrine of creation ay ang pinakapuso ng biblical apologetics. Apologetics po, mga kapatid, yan po ay sa salitang biblical, hindi po yan paghingi ng sorry. Apologetic means to defend sa mga unbelievers the creation. Doctrine of creation, pangdepensa natin sa mga unbelievers. Nagpapatunay na mayroong Diyos. So extend po ng creation everything, lahat ng bagay. Sabi nga sa Psalms 89 verse 11, ang langit ay iyo, maging ang lupa ay iyo. Ang sanlibutan at ang lahat ng naririto itinatag mo. May buhay man, wala, maliit man o dakila, lahat po yan ay nilikha ng Diyos. Sa providence of God, lahat po yan may layunin ng Diyos.
nilikha sila upang gawin ang kanilang tungkulin ayon sa layunin ng Diyos. Darating po tayo dyan sa doctrine of providence. So, ito po ang extend, lawak po ng paglikha ng Diyos, lahat po ng bagay. At duration po ng nilikha ng Diyos, 6 days. Marami pong mga paniniwala dyan. So, pagdating po sa creation, ganito po ang pagkakasabi, nalikhain ang sanlibutan at lahat ng mga bagay na nandoon sa loob ng 6 na araw. Saan po nakuha ng 1680 na ito? Sa Bible mismo. Pero mayroon po tayong mga kaibigan at mga kapatid na naniniwala na ang isang araw ay 1,000,000. Alam niyo ba yon? Tinuturo sa eskwelahan yan eh. Di ba? Evolution or Unitarian. Tinuturo yan eh. Kaya dito po, sa Doctrine of Creation, pinabubulaan dito ang day-age theory na isang araw ay 1,000,000. Kung 1,000,000 na isang araw, mga kapatid, mali ang Bible sa Exodus chapter 20. Basahin natin Exodus chapter 20, verse 8 to 11, tungkol sa ating pagtatrabaho. Kung tayo po'y nagtatrabaho, ilang araw tayo nagtatrabaho sa isang linggo, mga kapatid? 7 araw, no? Ha? O yan. Yan ang mga Reformed Baptist. 6 days lang. Isang araw is pamamahinga natin sa Panginoon. Okay? Ganito po ang sabi. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ingatan itong banal. Meaning banal, is-separate natin from other 6. That is how we define holy. Hindi yung susuot ka ng maskara na kawang-kawawa ka at mahabang baro mo. Hindi po yun ang holy. Separated from other 6. Tayo po, separated from the world. Dapat banal tayo. Sabi, 6 na araw kang gagawa at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. Ngunit ang 7 araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na ito ay huwag kang gagawa ng anumang gawain. Ikaw o ang iyong anak na lalaki, ang iyong anak na babae, ang iyong aliping lalaki, ang iyong aliping babae, ang iyong mga baka, pati baka, ang dayuhang nasa loob ng iyong mga pintuan. So pati yung dayuhan, bisita natin sa bahay, dapat hindi rin silang tatrabaho. Karamihan po, trabaho po pagka Sunday, may bisita, maritisan yan. Dalhin nyo na lang ang inyong bisita sa pagsamba. Okay? Kasi trabaho rin ng bibig yung sige ang marites eh. So ano pa yung pinapakita rito? Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ingatan itong banal. 6 na araw kang gagawa. Now, kung isang araw is katumbas ng 1,000,000, patay ka. Isang araw pa lang magtatrabaho. 1,000,000, abutin mo tayo 1,000,000? Ako lang, 74 parang nakikita ko na yung dulo ng buhay ko 1,000,000 pa. Kasi nga binabatay nila sa mga dinosaurs, mga ganon, mga ano. So, pinabubulaanan dito yung tinatawag na D-age theory. At isa pa, yung tinatawag uniformitarian theory. Ang paniniwala po nitong uniformitarian theory magkatulad din sa evolution. Ang evolution, nagsimula tayo sa Big Bang. Pero saan galing yung molecules na yon? Kung sinasabi lang ang simulan ng daigdig o ng world mula kasi siyang maliit na molecules sa thousands and thousands of millions of years biglang sumabog. So nandiyan ang Earth, Jupiter, napakaganda pagkakayos, mayroong sun, mayroong moon. Ang ganda. Ito rin ginito rin pong theory, uniformitarian, naniniwala sila na sa tagal ng panahon, nagbabago po ang anyo ng bagay. Diba sa evolution, from monkey to bigger monkey, to gorilla, to King Kong,
at naging tao. Ganun din ito pong paniniwalag na lahat po ng bagay nakikita natin magaganda, nagmula yan sa isang bagay na nababago sa takbo ng panahon. Tulad halimbawa ng bato na nahulugan ng agos ng tubig, sa tagal ng panahon, million of years, nagbabago yan. Nagiging palaka. Pagdating po sa doctrine of creation, napapabulaan itong mga haka-haka. Theory lang ito, pero tinuturo sa eskwelahan. At ginagawa itong doctrine. So, dapat nating alamin na ito po ay wala pong katuturan. Sila po ay wala po sa tamang aral ng Biblia. So, kung i-evaluate natin ang original creation, ang sabi nga sa Psalms 33 verse 5 to 6, ang katuwiran at katarungan ay kanyang inibig, puno ng tapat na pag-ibig ng Panginoon ang daigdig. Puno ng tapat na pag-ibig ang daigdig. Sa pamagitan ng salita ng Panginoon ay ginawa ang mga langit at lahat ng mga hukbo nila ay sa pamagitan ng hininga o hinga ng kanyang bibig. Sa pamagitan ng ruach, sa pamagitan po ng hininga, ng espiritu. Nagawa po, wala pong evolution. Wala pong ganong aral. Kaya nga, noong tignan ng Diyos ang kanyang creation, after na mag-create niya, ang lahat ng bagay, ang conclusion niya sa Genesis 1:31, nakita ng Diyos ang lahat ng nilikha na ito ay napakabuti. Hindi lang mabuti, kundi napakabuti. Wala pong anumang mantsa. Nagkaroon ng gabi at nagkaroon ng umaga ng ika-6 na araw. Ngunit, ito pong napakabuting ito bago po bumagsak ang tao sa kasalanan. Sapagkat alam natin, ang sumira po ng creation ay ang kasalanan. Sanhi po ng kasalanan na nasa tao. So ikalawa, tignan natin, yung nakita natin ang paglikha ng mundo. Ikalawa naman, paglikha ng tao. Paragraph 2, ganito po ang sabi, babasahin ko. Ang lahat ng nilalang ay ginawa ng Diyos. Ang panghuli sa nilikha ay ang lalaki at babae na binigyan ng kapamahalaan sa lahat ng ibang nilikha sa ibabaw ng mga lupa o ng lupa. Ang Diyos ay nagbigay sa lalaki at babae ng kakayahang mga tuwiran at walang kamatayang kaluluwa. Ang kanyang buong pagkatao ay inakma sa isang buhay na may pagkakasundo sa Diyos. Sila ay nilikha ayon sa kanyang wangis na nagtataglay ng kaalaman, katwiran at may tunay na kabanalan. Ang banal na utos ng Diyos ay isinulat sa kanilang mga puso at mayroon silang kakayahang sundin ang mga ito ng lubusan. Gayunman, dahil sila ay binigyang layang gamitin ang kanilang will o kalooban, maaari silang magkasala. So, tignan natin. Una, tignan natin ang kabuuan o sangkap ng tao. Mayroon pong tinatawag na doctrine about dichotomos and trichotomos. Ng tao daw, tricho means triune, ay mayroong body, soul, and spirit. Pero po sa atin, bilang isang reform, dichotomos po tayo. Dichotomy. There are only two sangkap ang tao. The visible and invisible. So therefore, soul and spirit, according to the context sa Bible, interchangeable po yan. Interchangeable. Hindi yan hiwalay. But, sa kapangyarihan po ng banal na espiritu, pwede itong paghiwalayin. No? Para makita kung ano yung kaloob-looban ng tao when it comes to sin. Ganun po katindi ang salita ng Panginoon. Mayroong double-edged sword. Ganun po katindi ang kapangyarihan ng salita ng Panginoon. Pero ang constitution po ng tao is body and soul entity. Ito po ay yung kayarian, katawan lamang or visible and invisible. Invisible yung soul and spirit interchangeable. So nilikha ang tao, ayon dito sa ating binasa, na siya po ay reasonable. Marunong siyang mga tuwiran, mayroon siyang kamalayan, nag-iisip, nakakaramdam, lumalayon.
Kaya pwedeng makipag-usap. Sensitibo when it comes to moral issue. Sensitibo siya sa bagay na ito. Kasama ang lahat ng mga faculties ng ating kaluluwa, mga kapatid, alam nyo, katawan natin, kaluluwa o espiritu, hindi pwede maghiwalay. Only death can separate us. Pero tayo po ay a living soul. Tayo po ay buhay na kaluluwa. Body and spirit, hindi po nagkakahiwalayan. May hiwalay lang yan pagka mayroong kamatayan. So, reasonable, marunong mga tuwiran. Kaya hindi pwedeng sabihin, hindi ko naunawaan to. Maraming kadalasan sa Bisaya, pag nag-invite sila ng Bible study, talagang yung matatanda, mayroon isang one time na pinatawag ako, tanghaling tapat. 4 yung schedule ko doon na Bible study. Tapos tinawag ako na gusto nang magpatiwakal ng matanda. Ang pangalan niya ay Irmo. Dahil daw matagal nang nananakit yung kanyang liig. Ilang taon na yata o buwan. Gusto na niya magpakamatay dahil wala na siyang pag-asa. Kaya pinasundo ko. Sabi, Pastor Boy, siringan natin ng salita ng Diyos yung taong ito. Gusto nang magpakamatay. Teka muna, hindi ako manggagamot. Hindi ako, sa Bisaya yung albularyo. Baka mamaya pag nagpunta ako ron, nag-share ako tapos inaasahan nilang gagaling siya, baka batuhin ako ng mga kapitbahay doon. Pero napag-isip ko, kailangan niya makarinig ng word. Kasi salita ng Diyos ay nagpapagaling. Physically, relationship, at nagliligtas ng kaluluwa. Psalms 107 verse 20. At isinugo ng Diyos ang kanyang salita at sila'y pinagaling. At iniligtas sa kanilang kapahamakan. So yun ang nakuha kong text, pinuntahan ko ron. Sabi ko sa kanya, hindi ako magagamot. Hindi rin ako kasigurong magagaling ka ngayon. Handa ka bang makinig? Oo, handa ako makinig. 70 years old na ito, tsaka yung misis niya. So, congrats ko, anong layunin? Bakit kailangan ipangaral ang salita ng Panginoon? Sapagkat ang salita ng Panginoon ay Diyos, si Kristo. At ang salita ni Kristo, Espiritu at buhay. At sino mang tumanggap ng salita ng Panginoon, mabubuhay. Naniniwala ka ba dyan? Oo. Pero habang kami nag-aaral, wala na siyang daing, lingon na ng lingon. Hanggang ngayon, wala na siyang naramdaman. Pero hindi nga ako albularyo. Pero ang salita ng Panginoon, may promise eh. He sent His word and healed them and save them from destruction. So, sana nga magtuloy, panibagong Bible study naman. So, reasonable ang tao, marunong niyang intindi. Kaya kung tayo mag-share sa kaninong tao, huwag tayo matakot. Naintindihan nila ito. Ngunit, yung kasalanan ang siyang nagsusuppress sa katotohanan. Kailangan tayong mangibabaw dyan na mag-explain sa kanila ano yung sinasabi ng salita. Hindi yung ating sariling isipan ang explain natin, kundi ano ba sinasabi ng salita ng Diyos. So, man is reasonable. Pangalawa, ang tao po ay immortal. Immortal po ang tao. Hindi ibig sabihin na mayroon siyang sariling buhay tulad ng sa Diyos. Nang tao ay mayroon siyang sariling buhay, ito'y hiram lamang. Remember? Genesis 2:7, hiningahan ng Diyos ang butas ng ilong noong tao at siya'y naging living soul. Yan po ay tinanggap natin. O di kaya, yung buhay niya ay hindi sisirain ng Diyos. No? Hindi kayang sirain ng Diyos. Kaya na sirain ng Diyos ang buhay natin o walang simula ito. Pero hindi ito maaring masaktan ng ibang tao, yung ating buhay. The soul, the spirit, hindi pwedeng saktan ng tao yan. Only God can destroy that life, that soul and spirit. Only God. At ito hindi namamatay. Kapag ang body at ang soul ay nag-separate na, immortal pa rin yung soul, spirit natin. Nagpapatuloy yan. Sapagkat mayroon niyang patutunguhan sa apoy o sa glory ng ating Panginoon. Pero hindi ibig sabihin ng katawan natin ay walang halaga kapag namatay. Alam naman natin, nabubuhay muli, 1 Corinthians 15, bubuhayin to na maging glorious body. Dahil
Philippians 3:20-21, our citizenship is in heaven. And we are waiting for the coming of Christ to change our body as a glorious body like His. Magiging katulad tayo sa ating Panginoon pagdating ng panahon. So, ang identity ng tao, anong pagkakilala ng tao? We are created in the image of God. Basahin natin Genesis 1:26. Ganito ang sabi. Sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating katawan ayon sa ating wangis at magkaroon sila ng pamamahala sa mga isda, sa dagat, sa mga ibon, sa himpapawid, sa mga hayop sa buong lupa at sa bawat gumagapang sa ibabaw ng lupa. Kaya't nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan, ayon sa larawan ng Diyos, siya nilalang kapwa sila'y kanyang nilalang na lalaki at babae. So tayo po ang replika ng image of God. Di ba? Halimbawa sa salamin natin, mayroon tayong anino. Ito yung original anino. Tayo yung anino ng Diyos sa original upang ipakita natin sa tao ang image of God. Not the outward form, but the inward form. Hindi panlabas. Kasi walang taong maniniwala sa iyo na ikaw Kristiyano dahil nagkakamali ka pa, nandito pa tayo sa mundo, nagtatrabaho pa tayo sa secular, nagtatrabaho pa tayo sa mga corrupt na mga gobyerno, mga kapatid, nandito pa tayo sa fallen world. But, sabi nga ni Jesus Christ, hindi kayo tagasanlibutan o makasanlibutan. Kayo'y apart from the world. Kayo po ay replika ng ating Panginoon. Sabi nga sa Colossians chapter 1 verse 15, ganito ang sabi, siya ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. Ito'y tungkol sa ating Panginoon. Yun nga, Colossians 1:15. Siya ang larawan ng Diyos na hindi nakikita, ang panganay sa lahat ng mga nilalang. John 1:18. Walang sino mang nakita kailanman sa Diyos. Ang Diyos na tanging anak na nasa kandungan ng Ama ang nagpapakilala sa Kanya. Si Kristo po, the exact representation of the invisible God. Pero tayo po, dahil tayo po'y Kristiyano, tayo po ang nagre-represent. We are the light of this world. Ngayon, yung ating pong panlabas, hindi po yan ang replika ng Panginoon, kundi yung ating panloob. Kung ano yung ating panloob na bagong nilikha kay Kristo, lumalabas po yan sa ating panlabas. Kaya sabi nga, pakita ninyo ang inyong mabubuting gawa upang luwalatiin ng mga tao ang Diyos na nasa inyo. So tayo po yung ilaw, meaning dapat nating ipakita ang banal na katangian ng Diyos, not the outward form but inside. Kaya nga po, tayo po bilang makasalanan, ang makakapanumbalik po ng ating original, higit pa sa original, na pagkakalika kay Adan at Eva, sapagkat wala pa silang, hindi pa confirmed yung kanilang holiness. No? Hindi pa confirm ang kanilang holiness. Tayo po, nakukonfirm yung holiness natin through Jesus Christ. Kaya nga, regeneration and glorification, ito yung nagre-restore ng image ng Panginoon to the moral perfection of God. Sabi nga po sa Ephesians chapter 4, verse 24 and Colossians 3:10, at kayo'y magbihis ng bagong pagkatao na nilalang ayon sa wangis ng Diyos, sa katwiran at kabanalan ng katotohanan. Yun po yung dapat nating ibihis. No? Yung panloob na image of God na nasa atin, na-restore nung tayo po ay ma-regenerate. No? Tayo po ay may panganak na muli. Colossians 3:10, at kayo'y nagbihis na ng bagong pagkatao na binago sa kaalaman ayon sa larawan na lumalang sa Kanya. Yung kaalaman po natin ay nagmumula po sa kaalaman ng Diyos. Kaya nga,
In righteousness and holiness and knowledge, nakikita po yung anino o larawan ng Panginoon sa ating buhay. So yun po yung nakita natin yung constitution of man, identity of man. So the original integrity of man. Ang original po. Ecclesiastes 7:29, ganito ang sabi. Tignan ninyo, ito lamang ang aking natagpuan, na ginawang matuwid ng Diyos ang tao, ngunit nagbalak sila ng maraming pamamaraan. Now, bagamat the first man and woman ay nilikha ng Diyos perfectly, pero hindi pa confirm yung kanilang holiness. Sapagkat mayroon silang freedom of will. Mayroon silang freedom of will na maaari pa silang bumagsak sa kasalanan. Kaya nga, sabi diyan, nilikha ng Diyos, ginawa ng Diyos ang tao na matuwid, ngunit nagbalak sila ng maraming pamamaraan. Whereas sa ating panahon ngayon, mayroon pong pumipigil sa atin. Bagamat mayroon tayong freedom na gawin natin ang gusto natin sa laman, sa espiritu, pero mas lamang tayo kina Adan at Eva sapagkat narito sa atin nananahan ang banal na espiritu. Si Kristo, ang Espiritu ni Kristo. Mayroon pong pumipigil sa ating conscience na huwag gawin ang mga bagay na yon. So, yun po yung integridad. Ang moral ng tao ay talagang pure, able to do the will of God, pero mayroong posibilidad na bumagsak sa kasalanan sapagkat hindi pa sila konfirmado sa kabanalan. Si Adan at si Eva ay malinis, dalisay, matuwid, walang gawang kasalanan o hilig, pero posibilidad ng pagbagsak doon. So nakita natin yung original integrity of man. Now, thirdly and lastly, ang pagsubok sa tao. Paragraph 3. Ang kautusan ng Diyos ay nasulat sa mga puso ni Adan at Eva, ngunit pinagbawalan silang kumain ng bunga ng puno ng pagkakilala ng mabuti at masama. Ang kanilang kaligayan at pagkikisama sa Diyos ay nababatay sa kanilang ganap na pagsunod sa kalooban ng Diyos. Gayon din ang pagpapatuloy ng kanilang pamamahala sa lahat ng bagay. So yung kaligayahan daw ni Adan at Eva ay yung ganap na pagsunod sa kautusan o kalooban ng Diyos at maging sa kanilang, ano sabi doon? Maging sa pagpapatuloy ng kanilang pamamahala sa lahat ng nilikha. Yan ay tumutukoy sa akin sa lahat ng ating ginagawa, trabaho, abroad o saan man. Dapat lang talagang obedience to the law of God ang ating pong patuloy na dapat ginagawa. So ang command dito kina Adan at Eva is about the tree of life. Bagamat nasa puso na nila nakasulat, no? Romans 2, chapter 2, verse 12 to 13, nakasulat po sa konsyensya ng tao ang kautusan ng Panginoon. So wala silang madadala na hindi na kilalang Diyos. Pero kinalugdan pa rin ng Diyos na sila'y subukin sa kanilang pagtalima, sa kanilang obedience sa isang positibong moral command. Ang moral command na ito, huwag mong kainin yan. Huwag mong kainin yan. Bakit? Mamamatay kayo sa oras na kayo'y lumabag sa isang utos. Mayroon na silang kautusan nakasulat sa puso, pero mayroon pa rin partikular na utos sila. Positibong moral law. So, hindi lang nakasulat ito sa puso, kundi direkta silang pinagbabawalan. Ganon din tayo. Mayroon tayo. Pero every Sunday, every preaching, anumang pagtitipon, laging may pauna ang Diyos. Remember this. Bago natin magawa ang isang bagay, mayroong naunang message sa atin. So, we cannot blame God sapagkat nauuna ang kanyang pasubali sa atin. Pagka tayo po'y bumagsak sa kasalanan, kasalanan talaga natin yon. Yung pong temptation, yinakap natin. Hindi natin pinakinggan yung salita ng Diyos. Pero kagandahan lang, kahit bumagsak ka, itatayo ka pa rin ng Panginoon. So,
kinalugdan ng Diyos na sila'y subukin. Subukin ang kanilang obedience. Yung kanilang original obedience and blessedness. Tanda natin, hanggat sinusunod nila ang kautusan ng Diyos, they remain holy. They remain with joy and happiness. Marami pong nagsasabi ngayon may aral, hindi natin kailangan law because we are saved by grace. Yes, sa salvation, walang law. But when it comes to our Christian living, there must be a guide. Mayroon tayong direksyon. Hindi natin alam ang dulo eh. Hindi natin alam tumapak pa. Alin yung tama at mali. Kaya nga sabi sa Psalms 119 verse 105, Thy word is a lamp of my feet and a light to my path. Kailangan natin ang salita ng Diyos. Kailangan natin ang kanyang utos. Kaya nga, hanggat sinusunod natin, maging si Adan at iba, ang salita, ang utos ng Diyos, they remain holy. They remain holy. True happiness nasa atin. True blessedness is keeping the law. Salita ng Diyos. Law. But true misery is disobedience to God's will, to God's law. A rebellion against God. Kaya nga, pagka tayo po'y nag-rebel sa salita ng Panginoon, mayroon pong tayong disciplinary action. Kung sa church, either excommunication or any disciplinary action. Sapagkat kung ang church walang disciplinary action, mga kapatid, that is not God's church. Namumuhay sa sarili, but we, namumuhay tayo sa salita ng Panginoon. So ano pong aral makikita natin dito, mga kapatid? Now, evolution, gaya ng nabanggit natin kanina, is also a religious faith. Ito'y relihiyon din, tulad ng creation. Subalit, ito'y walang katibayang doktrina, evolution, haka, theory, at hindi kasasangayon sa mga Kristiyano. Ngunit itinuturo nila itong doktrina sa kanilang samahan. So, ang mga haka ng evolution ay tuwirang tinatanggihan ng mga tunay na Kristiyano. Tunay na naniniwala sa Diyos. Sapagkat itong nagtuturong ito ay magsusulit sa Diyos dahil sa maliwanag na katotohanan ipinahayag ng Diyos sa salita, ipinahayag ng Diyos sa creation, ipinahayag ng Diyos sa conscience ng bawat isa. So tignan natin ang ilang consequence ng evolution. Evolution, walang dignidad ang tao sa evolution. Walang dignidad ng tao, meaning walang dignidad sa buhay ang isang taong naniniwala sa evolution. Walang batayan para sa pagtuturo. Sa pagka masama ng tao, depravity of man. Sapagkat walang pagkahulog sa kasalanan. All things evolve. Wala silang pagbagsak. So sa Bible, mayroon pong doctrine of depravity of man. Sapagkat bumagsak po ang tao. But evolution, uniformitarian ay wala po itong dignidad, mga kapatid. Walang pag-asa para sa katubusan. Maliban, kailangan pa nilang mag-evolve to another form. Wala silang kaligtasan. Pero tingnan natin ang fruit of creation. Ano ang binubunga ng doctrine of creation? Ang tao ay may sense. Mayroong pananagutan at batayan para sa moralidad. Alam nila kung ano yung mabuti at masama. Kahit yung pinaka-taong nasa ilalim ng lupa,
at naabot mo ron, wala silang narinig tungkol sa Diyos, wala silang narinig tungkol sa salita ng Panginoon, tanungin mo, pwede bang kainin ang anak mo? Naku, napakasama yung iniisip mo. Yun ang reaction ka agad. Nasa puso kasi ang Diyos eh. Nasa konsensya. The image of God is there. Sa puso ng tao. Kaya ang tao ay may sense ng pananagutan at batayan para sa moralidad, what is wrong and right, eh may sense ito sa kanila. Kaya sabi ng Panginoon, be holy for I am holy. Yes. Then mayroon tayong senses niyan. Kailangan tayo magpakabanal sapagkat ang Diyos ay banal. So ang creation ay nagbibigay sa atin ng layunin sa buhay for the glory of God who made us. Kaya sa katapusan mga kapatid, the bottom line ng lahat ng ito, let me read Hebrews 11:3. Ganito po ang pagkakasabi sa English. By faith, we understand that the universe was created by the Word of God, so that what is seen was not made out of things that are visible. Let us pray. Panginoon, salamat po sa iyong salita na ibinahagi sa aming umaga. Naway tumibay ang aming pananampalataya, lalo't higit ang aming pong pananalig sa iyo, pag-trust sa inyo, pag-obey sa inyo. Dahil nakikita namin ang kadakilaan po ng iyong gawa sa mundo, sa lahat ng bagay, maging kami, Panginoon. Salamat po sa kalamang ito at ito'y nagpapalago ng aming pong kaalaman tungo sa pananampalataya. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.